Sa mga nakaraang taon, ang lumalalang tensyon sa South China Sea ay nagbunsod sa maraming hakbang ng mga bansa sa Timog Silangang Asya upang palakasin ang kanilang kakayahang militar. Ang Pilipinas, na nahaharap sa mga alitang pangkaragatan, ay nagpapatupad ngayon ng ambisyosong programa sa modernisasyon ng Philippine Coast Guard, PCG, para palakasin ang kanilang fleet. Sa harap ng mga nagbabagong banta sa karagatan, mahalaga ang modernisasyon ng PCG upang mapangalagaan ang soberanya at interes ng bansa sa mga katubigan ng Pilipinas. Ang PCG ay naghahanda sa pagdating ng 4 na malalaking barko na may habang 77 metro, at 6 na mas maliit na sasakyang pandagat sa susunod na taon. Ang hakbang na ito ay tugon sa mga tumitinding tensyon, lalo na sa mga hakbang ng China na hadlangan ng mga resupply mission sa Ayungin Shoal. Ibinahagi ni Vice Admiral Robert N. Patrimonio, pinuno ng PCG Maritime Security Law Enforcement Command, ang mga planong ito sa isang pagtitipon sa Taguig City na nakatuon sa marine biodiversity. Ayon kay Patrimonio, mayroon ang PCG ng 3 malalaking barko at 10 mas maliliit na sasakyan, na 13 lamang sa kabuuan ang nasa maayos na kondisyon. Ang mga barkong ito ay nakatakdang gamitin para sa mga operasyon sa Exclusive Economic Zone, EEZ, ng Pilipinas sa South China Sea. Isang hamon sa mga planong ito ang mahabang panahon sa paggawa ng bagong barko, na maaaring umabot ng 1 taon. Bagamat mayroon ding mga mas maliit na barko ang PCG, hindi angkop ang mga ito sa mas magaspang na kondisyon ng dagat. Idinagdag din ni Patrimonio na patuloy pa rin ang paggamit ng PCG ng mga lumang sasakyan mula sa Australia na hindi lubos na akma sa mga hamon ng dagat. Ang kakulangan ng sasakyan sa mga kritikal na lugar tulad ng Cebu, Davao, at Zamboanga ay isa rin sa mga malaking hamon na kailangang tugunan ng PCG. Dahil limitado ang mga yaman sa West Philippine Sea, nagkakaroon ng kakulangan ng maritime resources sa ibang mga rehiyon. Dahil dito, ang Philippine House of Representatives ay nagpasa ng Bill No. 10,841 na naglalaan ng taunang 5 na bilyong piso para sa modernisasyon ng PCG. Kasama sa panukalang batas na ito ang kakayahan ng PCG na makakuha ng pondo mula sa mga lokal at internasyonal na mapagkukunan upang suportahan ang kanilang modernisasyon. Ang pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China ay nagkaroon ng malaking epekto sa mga modernisasyon ng PCG. Habang sinisikap ng Pilipinas na palakasin ang kanilang mga karapatan sa mga pinag-aagawang teritoryo, ang pagkakaroon ng mga makabagong sasakyan ay magiging susi sa pagpapanatili ng seguridad at soberanya ng bansa. Isang mahalagang isyu sa tensyon na ito ay ang malawak na pag-angkin ng China sa halos buong South China Sea. Bagamat tinanggihan ng China ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague noong 2016 na nagdeklara na walang batayan ang pag-angkin ng China, patuloy na isinusulong ng Pilipinas ang kanilang mga karapatan sa mga teritoryong ito. Ang Philippine Coast Guard, bilang pangunahing ahensya sa seguridad ng karagatan, ay may mahalagang papel sa mga kaganapang ito. Sa pamamagitan ng dagdag na pondo at pagsuporta sa modernisasyon ng kanilang fleet, umaasa ang Pilipinas na mapalakas ang kanilang kakayahan. Kasama sa mga prioridad ng modernisasyon ang pagsasanay at pag-unlad ng mga tauhan ng PCG. Sa pag-usad ng mga inisyatibong ito, mahalaga hindi lamang para sa seguridad ng Pilipinas kundi pati na rin para sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Timog Silangang Asya ang modernisasyon ng PCG. Ang paglakas ng kakayahan ng PCG ay magiging mahalaga upang masigurado ang karapatan ng Pilipinas sa South China Sea at maprotektahan ang interes ng bansa sa mga darating na hamon.